Nako, breaking news! Umatras na po ang ilang kongresista, siguro mga isang dosena siguro mahigit to, o isang dosena, na umatras di umano dito sa laban sa impeachment ni Sara Duterte, no? Itong pumutok ng balitang ito, marami nakapansin at batay din sa mga nagko-comment na mula daw si Cathy Binag na nagsalita tungkol dun sa hindi iboboto ng di umano ng INC dun sa 2028 kapag may nag-yes sa impeachment. Di ba? Napanood naman natin si Cathy Binag, no? Yun naman, hindi natin pasasabing official yun kasi hindi naman galing talaga sa INC yun. Pero hindi ko alam kung saan kinuha ni Cathy Binag yun, no? Pero mula nang pumutok yun, napakarami pong viral sa social media na kanya-kanyang opinion at kanya-kanyang pahayag. At ito na nga, biglang lumitaw itong mga ganitong pangungusap na basahin nga natin, mas maganda para mabigyan natin ng linaw tong nangyayari ngayon na mukhang nagkakabalitaran na, no? Mukhang sayang ang pinagpagura, no? Ito siya sabi natin na gumastos sila ng milyon diyan sa impeachment. Milyon yan. Pagkain pa lang, kuryente pa lang eh. 'Di ba? Diyan sa magkano ginastos diyan. Tapos gagastos pa sa Senado, 'di ba? Magkano yung robe pa lang ata nagkakalaga ng 500,000 yata ang isang robe na pula, parang impeachment, 'di ba? O gagastos ka ng milyon-milyon diyan, 'di ba? Imbis na naitulong mo o naiambag mo sa mga taong bayan ay wala, 'di ba? O ito, ilang kongresista nagsiatrasan umano sa impeachment ni BP Sara. Ayon sa source ng politiko, may mga kongresista umano'y nagpapaburas ng kanilang mga pangalan bilang co-authors. Hindi bababa sa isang dosenang mambabatas. Ibig sabihin, hindi bababa, sabihin natin 12 congressman na umatras na sa impeachment. Di ba? Pwede. Di ba? Ang marami-rami yun. Di ba? Mahigit yata. Ang humiling na alisin ang kanilang pangalan bilang may mga akda sa resolution dahil sa pangambang backlash. Yan na. Nagbabalitara na, no? Ito hindi natin sinasabi na natakot sila dun sa boto ng INC na hindi sila iboboto. Wala noon. Ano lang 'yon, kino-connect lang ng iba 'yon. Pero hindi natin alam kung ano totoong dahilan, no? Na kung bakit. Pero ito, sabi dito, umigting ang usapin sa Kamara matapos lumabas ang ulat na may ilang mambabatas umano na umatras bilang co-authors na impeachment complaint laban kay BP Sara. Ilang araw lamang matapos aprobahan ng House Committee on Justice ang finding of probable cause. Batay sa ulat ng publiko sa politiko, sa pamamagitan ng sarili nitong source o scooper, may mga kongresista umano nagpapababura ng kanilang pangalan na draft resolution na maglalatag sa article of impeachment. At least a dozen lawmakers have asked and their names be removed authors and of the resolution for fear of backlash. Hindi bababa sa dosena, sabi. Papalapit na botohan. Nangyayari ang umano'y pang-urong habang papalapit ang inaasahang botohan sa plenaryo kung saan kinakailangan na hindi bababa sa 106 boto upang inakyat ang impeachment sa Senado. Matatanda ang mahigit 40 kongresista ang unang nakalista bilang mga may akda resolution na pinangungunahan ni House Justice Committee Chair Representative Luis Tro. Subalit ayon sa mga ulat, unti-unti umano nababawasan ang bilang na ito kapalit habang papalapit ang critical na araw ng botohan. Sa ngayon ay wala pang opisyal na kumpirmasyon mula sa sinumang kongresistan kaugnay sa sabing ulat ng politiko. Ito na sinasabi natin, nagkakaatrasa na sila. Di ba? Hindi natin alam kung siga. Kasi ito, mga ganitong chismis, sabi nga nila, kung walang usok, kung walang apoy, hindi uusok. Di ba? Kung walang patay na daga, hindi mangangamoy. Di ba? Parang ganun eh. Dito kasi, sa binasa natin, napakaraming pwedeng isipin ng sambayan ng Pilipino. Na doon pa lang sa salitang ilang kongresista nagsiatrasan umano sa impeachment. Ano to, alarma sa mga pro-impeachment to, katulad nila Junel, katulad nila Luistro, di ba? Alarma to. Dahil kapag pinagpaguran nila, di ba, hindi nila inaasahan, malay mo, kung hindi umabot sa boto, hindi na umabot sa Senado. Di ba? Wala nang port with na ni One Bull. Di ba? Wala, malulusaw, ika nga, malulusaw, no? Ngayon, may mga komento dito, syempre, di maiwasak, na baka, iniisip nga nila, sabi nila dito, ang sabi ng mga nagko-komento dito, basahin natin iba nagko-komento dito. Asan na iba nagkomento dito? Na sinasabi niya daw, baka daw atrasan dahil daw sa
inexplain ni Cathy Binag yung sinabi ng INC daw na hindi iboboto kapag hindi iboboto ng INC sa 2028 kapag nag-yes sa impeachment. No? Eh, hindi naman natin gano'ng kasigurado yon na talagang kaya umatras yung mga 12 congressman dahil sa pagboto ng INC. No? Pero syempre, sabi ko nga, na-explain natin, medyo may ano yon, may ano sa kanila yon, may pangamba sa kanila yon. No? Wag nila, sabi ng nasa Pinoy Canada, ang konti-konti lang daw ng INC, puro katoliko daw. Eh, konti naman talaga ang INC. Kumpara sa katoliko eh. Pero solid sila. 'Di ba? Distrito lang daw 'yon, wala daw pangamba. Anong sinasabing pang distrito lang ng pangamba? Kahit sa distrito niyang kamo, 2,000 lang ang INC diyan. Malaking bagay ang 2,000. Tanong mo kay chairman. Tanong mo kay congressman kung gaano kahalaga yung 2,000 boto. No? Eh yung 2,000 nanganganak 'yon. 'Di ba? Eh kung yung sabi ko nga yung INC member eh may mga pamilya na din naman INC. Eh sa isang bahay eh 8 sila. Siya lang ang INC. Eh di yung 8 dama 'yon. 'Di ba? O kaya nanganganak yun, yung 2,000 na yun. O yung kapitbahay niya, kaopisina pa, minsan, o doon umaasa sa boto ng INC. O, di ba sabi, sino dinala ng INC? Sino dala? Ikaan niya, sino dala ng INC? Eh di ba yan ang kadalasan sa mga eleksyon pag malapit na eleksyon eh, nagtatanong na sila kung sino dinala ng INC. O eh di syempre, pag nalaman kung sino dinala, eh yamado na, doon na sila sa lamang. O di ba? Kaya nanganganak yan, huwag mamalitin 2,000 member lang sa isang distrito. Di ba? Kahit 2,000, kahit 100 member lang yan, nanganganak yan, nagiging 1,000 yan. Di ba? Lalamang ng husto yan. Di ba? Yan ang power. Sabi ko sa inyo, di ba? Oh, kaya dito, hindi natin masasabi, hindi natin sinasabi na natakot yung mga kaya umatras yung congressman, eh natakot sila sa boto ng INC. Wala nun. Hindi natin sinasabi yun. Pero may mga nagko-komento kasi dito, hindi ko na mahanap kung nasa nagko-komento dito eh, na sinasabi nila na maaari daw na kaya ganon, eh may mga napansin sila na yun daw nag-ahayag ng INC ng mula na nag-ahayag si Cathy Binag doon sa sinabi niya na hindi boboto ng INC kung sino mag-yes, eh lumabas yung mga ganitong usapan. Eto, painggan natin si Cathy Binag, painggan natin ng konti. Mabuhay! Ganito na lang, sa mga gustong malaman kung ano talaga ang status or ang stand ng INC tungkol sa impeachment, kung pro ba sila o hindi, at kung tama po ba ang Interco, total, kayo naman dyan, aking mga mahal na kongresista at ating mahal na mga senador, alam nyo naman ho kung dapat sino ang inyong kokontakin nang ma-verify po ito. Ganito na lang, tawagan nyo po ang INC, External Affairs Department, kasi dun pa lang po malalaman na ninyo kung ano ang kanilang stand. God bless. Bye. O, di ba? Pero hindi natin narinig yung official ng INC nagsalita. Pero, syempre, pagrespeto dito, eh, pinakinggan din natin, no? Pero, ganito yan eh. Ang stand talaga ng INC, kung natatandaan nyo, napanood natin, di ba dati binilag din natin yan, pero uulitin ko lang sa inyo, sino ba may ayaw ng impeachment na opinion? Opinion to ni Marcos. Si Marcos mismo, di ba? Yan lang yung pinaburan. Painggan natin mas maganda. Yan sabi ko sa inyo eh. Hindi porket ngayon eh, pabor na. Totoo siya sabi ni Cathy Binag na doon sa parting na kung saan ang INC hindi pabor dyan sa impeachment na yan. Kasi si Marcos nagsabi niyan. Eto painggan nyo ha. Matagal na, 1 year, 1 year nakalipas sa pero painggan natin muli para malinaw. Well, it was actually private communication, but nalik na, yes. Because that's really my opinion. This is not important. Tiyan mo? Opinion na yan. This Bibo, presidente ka, mag-opinion ka, pero siya paniniwalaan yun. does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on it? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all the time. And for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. Tama. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Sir, have you reached the point of no return, you and VP Sara, sir? Never say never.
O, ito na po. Oh, ayun ha. Ito, painggan nyo po to. Ha, painggan nyo po to. Yun, matagal na to. Pinapaalala natin sa inyo, pinapasariwa lang. Kasi may mga nababasa ako nagko-comment na hindi naman daw sinabi ng INC yun. Ano ba kayo? 1 year na nakalipas, hindi nyo na alam? Hindi, ang dami ko nabasa eh. Siguro more than 100. Dami, sa comment eh. Na INC daw, wala naman daw. Eto, sinabi oh. Kami po ni Nelson tumanggap po ng bilin eh. Akala daw yung rally ng INC noong January 13, nag-rally sila. Iba kasi yung rally ng Transparency, iba yon noong November 16. Iba yung 13, nakalimutan nyo na. Akala nila kaya doon nag-rally para daw suportahan si Sara. Ano ka? Ito, para suportahan yung opinion ng... O, pahinga natin, mas maganda ha, pahinga natin. Ilang mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo at sa atin hong mga kababayan. Ano ha? Dahil po dyan, mga kababayan at mga kapatid sa Iglesia, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda, Nelson. Ulitin ko po ha, ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally. Magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Cristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa isinusulong ng ilang sektor na impeachment. Di ba? Napakalinaw. Napakalinaw. Tapos sasabihin nyo, kaya daw nag-rally ang INC ng January 30 para daw suportahan si Sara. Hindi pabor sa opinyon ni Marcos. Di ba? Kayo talaga. No? Dahan-dahan kayo balikan niyo yung mga dating balita ha. Kaya huwag kayo makakalimot. Huwag kayo makakalimot sa mga bali-balita ha. Dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Cristo po ay para sa kapayapaan. Di ba? Ito yung matagal nang sinasabi ng INC bago sila mag-rally na unahin ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. O ano nangyari? Di ba? Ayaw nilang unahin. Nagkandaloko-loko tapos isisisi nyo sa mga Duterte. At isisisi nyo sa mga nagkokomentong vlogger. Tapos ipapakulong nyo, kakasuhan nyo. Ano ba naman yan? Di ba? Pero pag fake news, yung labang kay Sara, hindi nila kaya ipakulong nyo kasi labang kay Sara eh. Di ba? Asan ang katwiran? 'Di ba? Asan ang katurungan? 'Di ba? Yan siya sabi natin sa inyo na dito, una pa lang pinagpaulang sabihin sa atin ng Iglesia ni Cristo na etong impeachment na to walang mangyayari sa sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Ano yan kumbaga ngayon tamo nangyayari ngayon sa impeachment ngayon, anong nangyayari? Ayaw nilang tanggapin ni Redon. Ayaw tanggapin na fishing expedition daw ang itong nangyayari ngayon sa kanilang hearing. Dahil daw pinakita daw yung 6.7 billion na transaction. Isipin mo, ano daw yon? Sabi niya, napakamatibay na parang ebidensya daw yun. Pinatutulog niya parang matibay na ebidensya daw yun. Imagine, naging matibay na ang ebidensya ng transaction in-out transaction ng bangko. Kailan naging matibay na ebidensya yun? Na yun ang kapuan ng malaking pera. Gulat na gulat sila, billion. Wow, billion, nakakalula. Ang dami anyang pera ni Sara. Transaction yun. Biri mo, 10 years pa yun, ha? Magulat ka kung 1 year lang yun. Questionable yun. Pero 10 years, tapos politiko kang tao, tatay mo naging presidente, ikaw politiko sa Davao, as anak ka ng presidente, anak ka ng matagal na mayor sa Davao, may mga negosyo ka, asawa mo, isang Carpio, sa Scarpio, attorney, may mga business, tapos tatanungin mo, may transaction na ganun kalaki? Yung ordinaryong tao nga na may negosyo na 3 Ang transaction niya, billion Wala pang 10 taon ha? Nakuha niyo punto ko mga kamunting kalaman. Nabulunan tuloy ako. Sabi nila, hindi daw fishing expedition. Ano yung fishing expedition? Diba? Hindi nyo pinaniniwalaan nyo yung kay Madriaga, yung ganyan. Kung pamantayan pala na si Madriaga ay nag-testify at nag-affidavit na puro picture ang pinakita, walang matibay na ebidensya, dapat mas paniwalaan yung 18 Marine. Kasi yung 18 Marine, may video, may picture pa. At may mga
Ano pa, logbook pa, may kung saan binili yung maleta, meron pa kung ilang date. Pwede nyo i-kumpirma yun sa ano yun, sa BIR. Sa isang mall, halimbawa, binili ng 2023. Makukumpirma pa sa ano yun, alam ko, BIR ata may hawak no, COA. Yung sa mall, pag may resibo, makukumpirma yun talaga binili yun doon. Binayaran talaga doon yun. Doon binili yun. Di ho ba? O ba't ayaw imbestigahan ni Pinky? Di ho ba? O. Eh ngayon, bigong-bigo sila. Ha? Yung 12 kongresista, uurong na. Sa hindi na malaman dahilan ba't uurong yon. Ipinapaalis yata. Eh, ano naman yung, kumbaga para pumutok na chismis lang yun, pero hindi natin alam dahilan kung bakit uurong yung 12. Mahigit 12 na daw eh, isang 12 eh. Mga palagay natin 12 na congressman yon. Mabigat-bigat yun. Di ba? O, siguro na himasmasan, marami na iisip, baka hindi sila iboto ng sambayan ng Pilipino, o kaya pag nanalo si Sara, sure bull talaga, hindi ma-impeach. Alam din, o baka naman kasi alam ng mga congressman na yon, na yan, kapag nakarating yan sa Senado, babasura lang yan. Si Senator Marcoleta, harang, hindi naman harang, justify dyan. Saka, o baka naman yung 12 congressman na yon, alam nila na ibabasura ng Korte Suprema yan. Kaya ngayon pa lang, kaya nga tingin mo yung box ha, ba't di nila binuksan yung box? Ha? Takot sila? Eh, hindi ako naniniwala takot sila eh. Hindi siya takot. Sinasagot nga nila yung Supreme Court eh. Hindi ako naniniwala takot sila na buksan yung box. Takot sila, baka mapahiya sila kasi baka wala silang makita sa box. At mas lalo mapasama, pag lalo mo na nakita, kasalanan na yun, na binuksan mo, bawal yun, sa tax secrecy, at makita ng Supreme Court, fishing expedition. Para ka nangangalkal sa kanal, nangangalkal ka ng mga libro, naghahanap ka ng exam. Ano ba, may exam ka sa school mo? Ha? May exam ka sa school mo. Hindi ka binigyan ng reviewer. Yung reviewer, hindi mo tinanggap yung reviewer mo sa teacher mo. Ito yung reviewin mo. Diyan ka mag-review para sa exam. Hindi mo nakuha. Kaya ang ginawa mo, binasa mo yung buong libro. Naghahanap ka ng pwedeng possible na sagot doon sa i-exam mo. Parang fishing expedition. Ngayon, sa impeachment, naghahanap ka ng kasagutan doon sa mga gusto mo ibintang kay Sara. Nangangalkal ka, pati lahat kinakalkal mo, 2027, kinakalkal mo, lahat. Ay, di ba fishing expedition yun? Ayaw namin, no? Ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-uorganisa na po ang mga lokal sa buong iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon. Nelson. Ito baka maano kayo, ito yung nakaraan ha. Walang pagtitipon ng INC ngayon. Nakaraan tong video ha, baka maano kayo. Baka kasi i-splice nila yan eh. Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Dahil ang dami ng problema ng bansa, hindi ba? Ang dapat Di ba? Hindi, ito pa lang yung time na yan, na January pa lang yan, 2025, napakarami ng problema ng bansa. What if pa kaya ngayon? Nakita nyo? Ang daming problema ng bansa ngayon, sobra. Di ba? Dagdag mo pa yung Mayong Volcano. Hindi, yan, mga disaster na lang yan. Pero, makikita mo, yung problema ng bansa, okay sana kung inaasikaso nila yung problema ng bansa, hindi. Nakatutok sila sa impeachment. Wala silang pakialam. Itong araw na to, wala silang pakialam. Natutulog sila sa bahay nila. Wala silang kahit man sa Facebook, di sila nagko-komento tungkol sa problema ng bansa. Biruin mo, pinagkatiwalaan ka. Di ba? Tapos sabihin nila, bakit naman namin problemahin yan? May sarili kaming distrito na pinoproblema namin. Kung may sarili pala kayong distrito na pinoproblema nyo, bakit yung i-impeach si Sara? Sasabihin nyo, mahal nyo taong bahay, sambayan ng Pilipino. Hindi ba? Ganyan katwir nila eh. ating unahin ang problema ng bansa na mas malaki. Yes. Hindi Oo. po ang impeachment. At dapat maintindihan nyo rin na ito ay para sa kapayapaan. At hindi para sa anumang kaguluhan na posible manggaling kahit sa anumang panig. Ha? Tama. Dapat yun ang maintindihan natin. Wala tayong Oo. pinapanigan, kundi yung pagkakaisa Oo. at kapayapaan ng bansa. Well, opo. Dito naman kasi sa sitwasyon nakikita, ito sarili ko opinion ko na ito ay meron talaga mga tao kasi na merong antagon, motive, may motibo eh. Parang ayaw nilang makita, malungkot sila na makita ang bansa ay nagkakaisa eh. Di ba?
Oo, meron talaga yan. Hindi naman mga loyalista eh. Hindi mga loyalista. Yung mga loyalista kaya nagalit sa DDS yan kasi nga inaway ng mga DDS ang BBM. Kahit kayo yung tanong, kaya nagalit yan. Kaya nagkabutasan na, kesyo ganyan daw ayaw nilang EGK, di ba? Nagkahiwalay-hiwalay na. Pero talaga, ang hindi makasundo dyan, yung ibang pinklawan. Kahit anong gawin mo talaga sa kanila, pakisamahan mo, ganyan ang utak nila, gusto nila sila-sila lang. Oho. Para sa akin, yan ang yan ang bagay na ayaw nilang magkaisa Pilipino eh. Ewan ko bakit. Noong pa nila. Kaya hindi sila manalo. Tingnan mo, hindi sila manalo sa eleksyon. Pag nakita nila nagkakaisang bansa at na sumusulong, humaharap sa problema, parang ang tawag doon, parang ginigiyagi sa puso nila. Ayaw ko makita ito. Eh, hindi po, kami ni Nelson. Naku, ang gusto namin makita ang ating bansa ay nagkakaisa. Di ba? Hinaharap po ang mas malaking problema, hindi po itong impeachment. Totoo yan. Yan. Para magkaroon na rin tayo ng pagkakataon na harapin talaga. Oho. Ano ang problema ng bansa natin? Hindi ba? Ayan. Kung araw-araw kayo na sumusubaybay dito, kabisado nyo na. Hindi po ba? Oho. Na number one, ang mahal ng bilihin. Bagsak ang ating agrikultura. No. At ang solusyon natin, Talaga. importasyon ng importasyon. Oho. Yan ho ba? Hindi ba priority ang tiyan? Ang kakainin ng mga mamamayan? Oho. Hindi ba yan? Ang alam ko, bago tumakbo ang presidente o sino man dyan nakaupo sa senador, congressman, ang pangako niya sa sambayan ng Pilipino, maging sa distrito niya, yung kapakampang kabuhayan ng isang mamamayang Pilipino. Walang politiko na tumakbo sa eleksyon na hindi siya nangako na para sa kapanan ng kaptaong bayan. Hindi siya nangako na parang ipakulong si Sara, impeachment, hindi ganon. Nangako sila na uunahin ang sambayan ng Pilipino. Nung binoto ng sambayan ng Pilipino, yun, inuna ang impeachment. Yung sigaw ng taong bayan, nasa na yung pangako nyo na uunahin nyo kami. Wala, ni pakinggan ayaw. Nagmamasid lang pa rin sila. Tama, mali. Di ba? Yan ang nangyayari ngayon eh. Kaya ngayon, asikasuhin nyo. Kasi, ulan. Tamo ibabasura yung impeachment. Tamo. Lalo, 12 na palang congressman ang nagbalitaan na umatras na. Tamo. Hindi natin alam kung sino-sino yung congressman na yun. Kung may influensya ang congressman yun, yari na. Una, hindi ba, Jen? Sino bang makikita? Di ba si Puno, nagpahayag na si Puno, na para yata fishing expedition daw ata, di ba si Puno? Si Rupo, di ba? Ang dami na. Abang kung impeachment ang pagtutunan natin ng pansin. Magkakaroon ba ng bunga ang mga tanim? Gaganda ba ang ani ng palay? Oho. Hindi na ba tayo mag-i-import ng kung ano-anong agricultural products kapag natapos ang impeachment? Oho. Kaya again sa mga kabubukas laban ng kanilang radyo, ng kanilang telebisyon, at ng kanila po mga social media account, inuulit po namin Hindi, ito, wala na yan. Okay na yan. Sa atin lang, talagang ito, balikan natin to. Yan. Yan. Ito, ano ba to? Ba't nawala na? Hindi, ayan na. Yan yung unang pahayag ni Kati Binag na kung saan sinabi niya dito, sinabi niya kasi 'di ba sa INC na mayroon daw hindi boboto yung mga mag-yes sa impeachment. Siguro ngayon natataranta ng iba, no? Sabi ko nga malulusaw 'yan. Okay, hanggang dito lang po muna tayo, no? Masyado na tayong humahaba, pero isa lang na patunayan natin na talagang yung impeachment na yan ay walang patutunguhan para sa akin. Opinion ko to walang patutunguhan yan. fishing expedition nalaman natin, no? Biruin mo, tinanggap nila yung transaction na 6 billion, batayan na pala yon. Batayan na pala na binati ni Sara, happy birthday, si Ramil Madriaga, batayan na pala yung may picture ka, di ba? Baka sabihin mo, bakit yung 18 Marines? May picture, batayan na rin ba yon? Hindi natin sinabing batayan yung 18 Marines. Pero ang sinasabi natin, imbestigahan yung 18 Marines. Tulad ng ginawa nyo kay Madriaga. Di ba? Para masabi natin talaga kung batayan yung picture o hindi. Kasi kay Madriaga tapos na yung investigasyon eh. Kaya nasabi namin, fishing expedition. Yung 18 Marines, hindi namin pwedeng sabihin fishing expedition. Bakit? Hindi nyo pa tapos imbestigahan eh. Maniniwala kami pag yung 18 Marines na paupo nyo dyan, na imbestigahan yun, narinig namin yung mga kanilang mga sabi at yung kanyang mga cross-exam nyo, narinig namin. Doon namin sasabihin, fishing expedition din pala tong 18 Marines. Wala to.
Wala yan. Nagsisinungaling to. Doon nyo rin sa husgahan ng 18 Marines. Eh, ayaw nyo nga paupuin hanggang ngayon eh. Si Madriaga tapos na eh. Di ba? Okay na eh. Oh, kaya nasabi namin, fishing expedition si Madriaga. Di ba? Okay, maraming salamat po. Ganito lang po. Ito ay hindi natin sinasabi na kung bakit natakot yung mga congressman kaya umurong, umatras. Hindi dahil sa natakot sila sa boto ng INC. Wala pang ganong opisyal. Pero batay na sa mga komento, ganoon na sinasabi nila. No, maraming salamat. Paalam po sa inyong lahat.